Sa malayong baryo ng San Lorenzo, kung saan ang araw ay tila hindi sumisikat ng buong liwanag, naninirahan ang mga magsasakang biktima ng lupit ng isang makapangyarihang pamilya, ang mga De Gracia. Kilala sila bilang mga Panginoon ng lupa, ngunit sa likod ng kanilang marangyang buhay ay ang mga dugoang kamay mula pagsasamantala sa mga mahihirap. Ang kanilang mga tauhan ay walang habas na nagtataboy ng mga magsasaka mula sa lupaing kanilang tinataniman. Maraming pamilyang napilitang magutom at mamatay nang walang hustisya. Ngunit sa kabila ng kanilang pang-aabuso, may isang tahimik na pamilya na hindi basta-basta sumusuko, ang pamilya ni Mang Alingasaw. Bagamat mahirap, sila'y masikap at matapat sa kanilang gawain. Ngunit walang nakakaalam na ang pamilya ni Mang Alingasaw ay may lihim na ipinagkait sa mundo. Sila'y mga aswang na sa kabila ng kanilang pagkatao ay tumutupad sa alituntunin na huwag manakit ng inosente. Ngunit hanggang kailan nila mapapanatili ang kanilang kabutihan sa harap ng matinding pang-aapi? Ang araw ay lumubog. Nasa likod ng kabundukan nang dumating ang mga tauhan ng De Gracia sa sakahan ng pamilya ni Mang Alingasaw. Walang babalang dumating ang mga ito, armado ng mga machete at dalang mga babala mula sa kanilang amo. "Alingasaw, ikaw at ang pamilya mo ay pinapaalis na sa lupaing ito. Ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng mga De Gracia at wala na kayong karapatang manatili dito," sigaw ng pinuno ng mga tauhan. Mabilis na nagtipon ang pamilya ni Mang Alingasaw. Ang kanyang asawa, si Aling Aning, ay napatakbo upang kuhanin ang kanilang anak na si Andoy. Nang magsimulang magtibag ng mga bakod ang mga tauhan, umiyak si Andoy, ngunit pinatahan siya ni Mang Alingasaw. "Pakiusap, bigyan ninyo kami ng kaunting panahon. Ang ani lang namin ang bumubuhay sa amin," pagsusumamo ni Mang Alingasaw. Ngunit walang puso ang mga De Gracia. Sa halip, sinunog ng kanilang tauhan ang kubo ng pamilya ni Mang Alingasaw at hinila sila papalayo sa lupain. Ang kanilang mga panaghoy ay hindi iniintindi. Ang saksi sa lahat ng ito ay ang mga bituin sa langit na tila sumilaw sa dilim, para bang nagbabanta sa kanilang mga kalaban. Sa gabing iyon, umarap si Mang Alingasaw sa kanyang pamilya. "Hindi tayo papayag na ganito na lang ang mangyari," sambit niya habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kakaibang liwanag. "Panahon na upang ipakita ang ating tunay na pagkatao." Sa gitna ng kagubatan ng San Lorenzo, nagtipon ang pamilya ni Mang Alingasaw. Isang seremonya ang isinagawa gamit ang mga sinaunang dasal ng kanilang angkan. Ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang lamig at ang liwanag ng buwan ay naging pulang-pula, para bang sumasang-ayon sa kanilang binabalak. "Bawat dugo ng aming mga ninuno ay saksi sa kawalang hiyaan ng mapang-api," sabi ni Aling Aning habang nakahawak sa isang makalumang amuleto. "Hindi natin sila sasaktan dahil sa kasamaan, kundi para sa hustisya." Mula sa gabing iyon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa bahay ng mga De Gracia. Sa una, tila mga simpleng aksidente lang, ang pagkasira ng mga kagamitan, ang pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas nakakagimbal ang mga nangyayari. Isang gabi, habang natutulog si Don Gregorio De Gracia, ang patriarka ng pamilya, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang silid. Sa kanyang pagdilat, nakita niya ang anino ng isang nilalang sa sulok. Hindi ito tao. Ang anyo nito'y parang hayop na may matatalim na kuko at mata na parang baga. Subalit bago siya makasigaw, bigla itong naglaaw. "Anak ng... ano yon?" sigaw ni Don Gregorio. Ngunit ang kanyang pamilya hindi naniniwala. "Marahil ay guni-guni lang iyon, itay," sabi ni Juliana, ang kanyang bunso.
Ngunit alam ni Don Gregorio na hindi siya nagkakamali. Ang mga Degracia ay nasa peligro, ngunit wala silang kaalaman kung sino o ano ang kanilang kalaban. Dumating ang gabi ng malaking salo-salo ng mga Degracia. Inanyayahan nila ang mga kaibigan mula sa iba't ibang bayan upang ipakita ang kanilang yaman at kapangyarihan. Ang malaking mansyon nila ay punong-puno ng ilaw at halakhakan, ngunit walang nakapansin sa mga aninong gumagapang sa likod ng mga pader. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, isang sigaw ang dumagungdong mula sa kusina. Isa sa mga katulong ang natagpuang walang buhay. Ang kanyang katawan ay may mga bakas ng matatalim na kuko. Agad na kumakalat ang takot sa buong mansyon. Isa-isang nawawala ang mga bisita at mga tauhan, at ang mga naiwan ay nanlamig sa takot. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, pumasok si Mang Alingasaw sa gitna ng bulwagan. Ang anyo niya ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim at ang kanyang mukha ay nagkaroon ng anyong hayop. Sa kanyang tabi ay si Aling Aning at si Andoy na kapwa nagbagong anyo. "Ito ang kabayaran ng inyong kasamaan," sabi ni Mang Alingasaw, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw. "Ang mga dugo ng aming mga ninono at ng aming mga inaping magsasaka ay hihingi ng hustisya ngayong gabi." Walang nakatakas sa gabing iyon. Ang mga Degracia at kanilang mga panauhin ay naging biktima ng galit ng mga aswang. Ngunit sa kabila ng lahat, iniwan nila ang mga mahihirap na tauhan ng mansyon na buhay upang magsilbing saksi sa kanilang paghihiganti. Nag-umaga na nang tumahimik ang mansyon ng mga Degracia. Sa halip na kaligayahan, ang buong lugar ay nagmistulang isang libingan. Nag-uumaga na nang tumahimik ang mansyon ng mga Degracia. Sa halip na kaligayahan, ang buong lugar ay nagmistulang isang libingan. Ang katahimikan ay nakakabingi, ngunit ang usok mula sa sinunog na mansyon ay patuloy na sumisingaw sa langit. Walang buhay na naiwan sa pamilyang Degracia. Tanging ang mga natirang tauhan ang nagpamalita sa baryo tungkol sa nangyari. "Nakita ko ang mga nilalang na iyon. Hindi sila tao," umiiyak na kwento ni Mang Pedro, isa sa mga hardinero ng mansyon. Habang iniinteroga ng mga taga-baryo, may mga pakpak sila at ang kanilang mga mata parang mga nagbabagang baga. Dahil sa mga kwento ng mga nakaligtas, unti-unting kumalat ang takot sa buong baryo. Ang mga residente ng San Lorenzo ay natutong magtago sa kanilang mga tahanan pagsapit ng gabi. Ang bawat kaluskos sa dilim, ang bawat alingaw-ngaw ng hangin ay nagdadala ng pangamba. Ngunit sa kabila ng takot, hindi nawala ang pag-usisa ng ilan. Sino ang maaaring nasa likod ng mga kaganapang ito? Sa kanilang isip, may hinala silang hindi ordinaryo ang pamilya ni Mang Alingasaw, ngunit walang may lakas ng loob na kumprontahin sila. Samantala, ang pamilya ni Mang Alingasaw ay bumalik sa kanilang kubo na tila walang nangyari. Ang kanilang mga anyong aswang ay naglaho sa pagsikat ng araw at sila'y muling naging mga tahimik at ordinaryong magsasaka. Ngunit alam nilang hindi magtatagal ang kanilang katahimikan. "Nasiyahan ka ba sa ginawa natin, Itay?" tanong ni Andoy habang nilalaro ang isang sanga ng puno. Si Mang Alingasaw ay tahimik habang nasa isip niya ang mga sigaw at pagmamakaawa ng mga Degracia noong gabing iyon. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang konsyensya. "Hindi ito kasiyahan, Andoy. Hustisya ang hinahanap natin. Ngunit sa bawat dugong na buhos, hindi tayo magiging malaya," sagot niya. Tumango si Aling Aning. "Ngunit ito ang nararapat. Ang ginawa natin ay para sa mga ninuno natin at sa mga magsasakang inapi nila." Sa kabila ng kanilang mga sinabi, alam nilang may kapalit ang kanilang ginawa. Ang kanilang angkan, bagamat hindi masama, ay nagtataglay ng sumpa, isang sumpang magdadala ng kadiliman sa sino mang magpapakawala ng kanilang tunay na anyo.
Ang pagkamatay ng pamilya de Gracia ay hindi basta natapos. Ang kanilang kamag-anak na si Don Ernesto na nakatira sa kalapit na bayan ay dumating upang siya sa atin ang nangyari. Isang makapangyarihang tao na tulad ni na Don Gregorio. Si Don Ernesto ay kilala sa kanyang kalupitan at galing sa panlilinlang. "Hindi ito simpleng aksidente," sabi ni Don Ernesto sa mga tauhan habang sinusuri ang guho ng mansyon. "May mga halimaw na naglalakad sa lupaing ito at kailangan tapusin natin sila bago nila tayo maabot." Mabilis nang ipinatawag ang mga mangkukulam at albularyo mula sa iba't ibang lugar upang hanapin ang pamilya ni Mang Alingasaw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsagawa sila ng ritual upang makita kung sino ang responsable sa madugong gabing iyon. Habang nagaganap ang ritual, naramdaman ni Mang Alingasaw ang bigat sa kanyang dibdib. "May naghahanap sa atin. Hindi pa tapos ang lahat," wika niya sa kanyang asawa. "Hindi nila tayo matutuntun ng basta-basta," sagot ni Aling Aning. "Pero kailangang maganda tayo." Isang gabi, habang natutulog ang baryo, dumating ang mga tauhan ni Don Ernesto. Dala nila ang mga sulok, bala at dasal ng mga albularyo upang sugpuin ang anumang nilalang na kanilang matagpuan. Ang pamilya ni Mang Alingasaw, bagamat tahimik sa loob na lang kubo, ay nararamdaman ang paparating na panganib. "Panahon na ulit," sabi ni Mang Alingasaw. Sa unang pagkakataon, si Andoy ay tumayo kasama ang kanyang mga magulang. "Handa na ako," sabi niya, habang nagbabago ang anyo ng kanyang katawan, nagiging mas matangkad, mas malakas at mas nakakatakot. Sa labas ng kubo, naganap ang laban na hindi pa nasasaksihan ng baryo. Ang mga tauhan ni Don Ernesto ay hindi naging handa sa lakas ng pamilyang Alingasaw. Isa-isa silang nagbagsakan at ang kanilang mga dasal ay walang bisa laban sa pamilyang ipinanganak mula sa kadiliman, ngunit ginabayan ng kabutihan. Ngunit habang umaatras ang mga tauhan, lumitaw si Don Ernesto. May hawak ng isang mahiwagang espada na kinuha niya mula sa mga albularyo. "Hindi kayo matatalo ng karaniwang tao, ngunit kaya ko kayong tapusin," sigaw niya. Ang buwan ay nagliliwanag ng mapula sa ibabaw ng San Lorenzo, isang hindi pangkaraniwang liwanag na nagbibigay diin sa kaharian ng kadiliman na unti-unting bumabalot sa baryo. Si Don Ernesto, ang makapangyarihang kamag-anak ng mga de Gracia, ay tumayo sa harap ng pamilyang Alingasaw. Hawak ang isang mahiwagang espada, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit at pananabik. Ang espadang hawak ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. "Ito na ang katapusan ng iyong paghihigante," wika ni Don Ernesto. Ang kanyang boses ay puno ng kabangisan. "Ang espada na ito ay may sinaunang kapangyarihan. Kayo ang mga nilalang ng dilim ay hindi kayang labanan ng ang liwanag ng katarungan. Ang katarungan mo ba ay katarungang nakabatay sa pagsasamantala?" sagot ni Mang Alingasaw. Ang kanyang mata ay nagniningning na mas matindi kaysa dati. "Katarungan ay hindi ibig sabihin ng pagpaparusa sa mga inosente, kundi ang pagbabalik ng kapayapaan sa mga pinagmumulan ng sakit." Bago pa makapagsalita si Don Ernesto, mabilis na sumugod si Andoy. Ang katawan niyang aswang ay nagbago ng anyo. Naging mas malaki, mas matalim ang mga pangil at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Si Andoy, na noon ay isang batang lalaki lamang, ngayon ay isang ganap na mandirigma ng kanilang angkan. Nagkaharap na ang dalawang Persa, ang isang pamilya ng aswang na nagtataglay ng kabutihan at ang isang taon naghandang gawing kalaban ang lahat ng nilalang ng kadiliman. Bumangon si Mang Alingasaw mula sa kanyang kinaroroonan at nagsalita sa mga kasama. "Huwag nating hayaang mawalan tayo ng pag-asa. Magkaisa tayo. Ang ating laban ay para sa ating mga ninono at para sa bawat magsasakang inape." Ang gabing iyon ay nagsimula ng isang laban na hindi pa nararanasan ng San Lorenzo, isang digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng dilim
at ng mga taong naghahangad ng kapangyarihan upang lumikha ng panibagong kalupasan. Ang espada ni Don Ernesto ay kumikislap ng maliwanag na liwanag at bawat hampas nito ay may kasamang tunog ng kidlat. Ngunit ang pamilyang Alingasaw ay hindi nagpatinag. Si Mang Alingasaw, gamit ang kanyang lakas at sinaunang kaalaman, ay nakatagal labang kay Don Ernesto sa pamamagitan ng mabilis na galaw at diskarte. "Ang kapangyarihan ng iyong espada ay wala sa lugar," sabi ni Mang Alingasaw habang pinapakita ang isang amulet na hawak niya. Ang amulet na siyang nagbigay sa kanya ng lakas upang makontrol ang pwersa ng kadiliman. "Hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng buhay ay hindi nakasalalay sa pagpaparusa, kundi sa pagbabalik ng pagkapantay-pantay." Si Aling Aning ay tumulong kay Mang Alingasaw sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga alon ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay, na nagdulot ng kakulangan ng liwanag sa espada ni Don Ernesto. Ang espada na iyon ay nawalan ng kislap at nagsimulang magdilim. Tanda na ang tunay na kapangyarihan ay hindi mula sa materyal na bagay, kundi sa mga pusong naglalayong magtulungan. Habang ang mga tauhan ni Don Ernesto ay naguguluhan sa kanilang kalagayan, nagkaroon ng pagkakataon si Andoy na makalapit kay Don Ernesto. Ang batang mandirigma ay tumalon mula sa isang mataas na punong kahoy at sa isang mabilis na galaw, tinanggal ang espada mula sa kamay ng kalaban. Sa kabila ng pagkatalo ni Don Ernesto, hindi siya napatay. Pinili ni Andoy na hindi pumatay ng hindi kinakailangan. "Ang layunin namin ay hindi ang pumatay, kundi ang magbigay ng hustisya," sabi ni Andoy habang pinapanood ang pagkatalo ni Don Ernesto. "Hindi kami maghihiganti. Ang aming paghihirap ay nagtulak lamang sa amin upang ipaglaban ang tama." Sa pagtatapos ng laban, nagdesisyon ng buong pamilya ni Mang Alingasaw na hindi na muling manumbalik sa kadiliman. Tinulungan nila ang mga natirang buhay na tauhan ni Don Ernesto na makaligtas, at ang mga nakaligtas ay naging saksi sa tunay na kakahulugan ng paghihiganti, na hindi ito nakabase sa kasamaan, kundi sa pagbabalik loob at pagpapatawad. Ang mga magsasakang minsang inapi ay nagsimulang bumangon mula sa kanilang mga pagkatalo, at ang baryo ng San Lorenzo ay nagbago ng muka. Ang mga aswang, bagamat may taglay na lakas mula sa kadiliman, ay nagtulungan upang muling itaguyod ang kapayapaan. Si Mang Alingasaw ay nagsimula ng isang bagong bukas para sa kanilang pamilya, at si Andoy ay naging simbolo ng kanilang lakas. Ay ipinagpatuloy ang pamumuno ng mga magsasaka sa San Lorenzo. Hindi na nila kailangan ng pagiging aswang upang mangibabaw. Sa halip, ang kanilang tunay na lakas ay nakasalalay sa kanilang malasakit sa isa't isa at sa kanilang pangarap na itaguyod ang mga katarungan at maunlad na komunidad. Matapos ang ilang buwan ng kapayapaan sa San Lorenzo, ang mga aswang na dati nagdusa at nagbago ng puso ay nagsimulang magtanim ng mga bagong binhi ng buhay sa kanilang mga sakahan. Si Mang Alingasaw at ang kanyang pamilya ay namumuhay ng tahimik, at ang baryo ay unti-unting nakabangon mula sa mga paglabag ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga bagong alingawngaw na kumakalat sa hangin, mga usapin ng muling pagbangon ng mga disgrasya. Si Don Ernesto, bagamat tinalo sa labanan, ay hindi tunay na nawalan ng kapangyarihan. Sa mga madilim na sulok ng iba't ibang bayan, nakipag-alyansya sa mga mangkukulam at mga nilalang ng kadiliman. Nagtago sa isang lihim na kutitap ng buhay. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo, at habang ang mga tao sa San Lorenzo ay masaya sa kanilang bagong pamumuhay, siya ay nagsimula ng isang lihim na misyon, ang maghiganti at muling agawin ang kanilang mga nawawalang ari-arian at kapangyarihan. Ang lahat ng mga pangyayari ay nagsimula ng maganap ng lihim na sumiklab ang isang bagong persa. Ang mga mangkukulam at makapangyarihang nilalang
ay muling nagtulungan upang buhayin ng isang sinaunang sumpa na magbabalik sa kanilang buong Persa. Ang kanilang unang hakbang ay magsimula ng isang kasunduan sa mga kaalyado nilang nagtatago sa dilim. Mga aswang na hindi pa nasusubok ang hirap at sa halip, pinalakas ang galit at paghihiganti. Isang gabi, habang ang buong San Lorenzo ay natutulog, isang kakaibang enerhiya ang pumalibot sa buong baryo. Ang hangin ay nagbago at ang malamlam na buwan ay nagbigay daan sa madilim na ulap. Ang mga alingaungaw ng mga nilalang mula sa dilim ay nagpasiko sa bawat sulok ng baryo. Ang mga aswang na noon ay naging simbolo ng pagbabago sa kapayapaan ay daang-daang nagsimulang magbalik sa kanilang mga dating anyo. Si Andoy, na ngayon isang ganap na leader ng mga magsasaka at tagapagtanggol ng baryo, ay nakaramdam ng kakaibang pwersa na nagmumula sa kagubatan. Sa kanyang puso, alam niyang muling babangon ang dilim. "Mga lingasaw!" tinawag ni Andoy habang ang kanyang amay nag-aayos ng mga gamit sa likod ng bahay. "May masamang hangin na gumugugol sa ating baryo. Hindi ko kayang paliwanag, pero nararamdaman ko ito sa aking katawan, ama." Ang kanyang mga magulang, bagamat tahimik, ay nakakaramdam. Ang kadiliman ay muling magbabalik. Ang naganap ng nakaraan ay hindi pa tapos. Ang paghihigante ay isang persang mahirap sugpuin at may mga taong handang sumubok na muling gisingin ang mga aswang na nakaraan. Wika ni mga lingasaw. Si Aling Aning ay tumayo at nagdasal sa harap ng kanilang altar. "Ibinigay natin ang ating mga kaluluwa sa puso sa kabutihan. Ngunit ang ating nakaraan, tulad ng sa Digrasya, ay hindi madaling kalimutan." Muling bumangon ng mga kalaban. Habang ang pamilya ni Mang Alingasaw ay naghahanda para sa inaasahang laban, nagsimulang magkalat ang balita sa buong baryo ng San Lorenzo. Ang mga hindi pa natapos na salungatan ay muling bumabangon. Ang mga mangkukulam ni Don Ernesto na nagsimulang magtipon sa mga madilim na sulok ng kagubatan ay naglulunsad ng isang lihim na ritual na magpapalakas sa kanilang pwersa. Hindi lamang si Don Ernesto ang nagbabalik, kundi pati na rin ang mga aswang na naiwang buhay, na ngayon ay naghahanap ng mga bagong pinuno upang muling makuha ang kanilang makapangyarihang kaharian. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon, si Andoy at ang kanyang pamilya ay hindi nag-atubiling humarap sa bagong hamon. "Hindi tayo papayag na mangyari ulit ang lahat ng iyon," wika ni Andoy. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. "Kailangan natin ipaglaban ang San Lorenzo. Hindi tayo magiging biktima ulit ng mga mapang-ape." Habang ang pwersa ni Don Ernesto ay bumabangon, si Mang Alingasaw ay nagtipon ng mga sinaunang kasamahan at mga aliado mula sa iba't ibang baryo. Mga aswang at nilalang na naniniwala sa kapayapaan. Ang mga palasyo ni Digrasya ay muling magbabalik sa kamay ng madilim na Persa. Ngunit ang mga magsasaka, ang mga taong minsan nilang tinutulungan, ay nagsimulang magkaisa at magtulungan upang pigilin ang bagong salot ng kadiliman. Isang malamlam na gabi, nagtipon-tipon ang mga magsasaka sa isang lihim na lugar sa kagubatan. Sa harap nila, ang pamilya ni Mang Alingasaw handang humarap sa kanilang kalaban. "Magsimula tayo," sabi ni Mang Alingasaw. Ang kanyang tinig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala ng nakaraan. "Ang laban na ito ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para sa lahat ng inaaping magsasaka at mga nilalang ng San Lorenzo na naghahangad ng kapayapaan." Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang lumitaw mula sa mga anino. Kasama nila si Don Ernesto. Ang kanyang espada ay muling kumikislap ng liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Mang Alingasaw na hindi lang lakas ang kailangan nilang kanilang tunay na pagkakaisa at tapang. Sa huling sandali, maghaharap ang mga pwersa ng kadiliman at ng liwanag. Sa gitna ng kagubatan ng San Lorenzo, nagtago ang dalawang Persa.
Ang mga aswang na pinapangunahan ni Mang Alingasaw at ang mga pwersa ni Don Ernesto, kasama ang mga mangkukulam at nilalang ng kadiliman, ang gabi ay tila naging isang saksi sa pinakamatinding labanan na maghuhubog sa kasaysayan ng baryo. Si Andoy, armado ng kanyang lakas at tapang, ay tumayo sa harap ng mga magsasaka. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa matinding determinasyon. Hindi na tayo magiging biktima. Ipinaglaban na natin ang ating bayan at ngayon ipagtatanggol natin ang ating kinabukasan, sigaw niya. Habang naglalakad patungo sa harap ng pwersa ni Don Ernesto, si Mang Alingasaw ay hinawakan ng amulet na ibinigay sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ito ang huling pagkakataon na ililitaw ang kadiliman sa ating buhay, wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas at takot. Ang amulet na ito ay nagbibigay ng balanse. Hindi tayo matatalo hanggat tayo ay naninindigan. Ang mga nilalang ng dilim, kasama si Don Ernesto, ay nagsimulang magbigay ng tunog ng pangingigil at galit. Isang malakas na hiyaw ang sumambulat mula sa kanilang mga labi at ang kagubatan ay yayanig sa bawat takbang nilang papalapit. Habang ang dalawang pwersa ay naglalabanan, si Don Ernesto ay tumayo sa harap ng mga mangkukulam. Hawak ang kanyang mahiwagang espada. Ang espada ng liwanag ay maghahatid ang katarungan. Hindi ninyo kayang patagilid ang aking plano, mga nilalang ng kadiliman, sigaw niya. Pero hindi alam ni Don Ernesto na ang tunay na liwanag ay hindi galing sa espada, kundi mula sa puso ng mga magsasakang nagtitipon-tipon upang ipagtanggol ang kanilang komunidad. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, hindi kayang tapusin ng espada ang tapang na nanggagaling sa pagkakaisa at malasakit. Si Andoy, habang iniiwasan ang mga atake ni Don Ernesto, ay tumakbo patungo sa kanyang ama. Itay, panahon na. Buksan natin ang amulet. Nagsimulang magbukas ang amulet na hawak ni Mang Alingasaw at mula rito, isang liwanag ang sumabog sa gitna ng dilim. Ang mga aswang ni Don Ernesto, pati na ang mga mangkukulam, ay nagulat at napaatras nang makita ang matinding liwanag na bumangon mula sa amulet. Ang enerhiya ng amulet ay nagbigay lakas sa lahat ng nasa paligid ni Mang Alingasaw at ang pwersa ng liwanag ay nagbigay daan upang muling magpatagumpayan ang kadiliman. Si Mang Alingasaw ay lumapit kay Don Ernesto at sa isang huling pagsalakay, ginamit ang lakas ng amulet upang matanggal ang kapangyarihan ng espada ni Don Ernesto. Ang katarungan ay hindi matatagpuan sa paghihigante. Ang tunay na katarungan ay nasa pagtanggap sa mga pagkatalo at sa muling pagtatayo ng kapayapaan, wika niya. Ang espada ni Don Ernesto ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at naglaho sa dilim. Habang ang mga nilalang ng kadiliman ay unti-unting nawawala, ang mga magsasaka at ang mga pamilya ni Alingasaw ay nagsimulang magdiwang. Ang baryo ng San Lorenzo na dati puno ng takot at pag-aalala ay muling nagningning sa liwanag ng bagong umaga. Si Don Ernesto, nang makita ang kanyang pagkatalo, ay naglakad palayo. Bitin sa galit at pagkatalo, alamang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, ang pwersa ng kabutihan ay nagtagumpay. Hindi pa dito natatapos ang mga salitang iniwan ni Don Ernesto na umaasa pa rin makakahanap ng paraan upang magiganti. Si Andoy, na pagkatapos ng laban ay puno ng galak at kalungkutan, ay lumapit sa kanyang ama. Itay, paano tayo magpapatuloy? Mang Alingasaw ay tumingin sa kanya ng may mata ng pasensya at pagmamahal. Ang laban natin ay hindi lang laban ng Persa, Andoy. Laban ito para sa mga taong naghahangad ng pagbabago. Sa pagtutulungan, magtatagumpay tayo. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kamay. Sa mga sumunod na linggo, ang San Lorenzo ay muling naging tahimik. Ang mga magsasaka ay patuloy na nagtanim at nagsaka, ngunit ngayon ay may kasamang bagong pananaw. Ang kanilang komunidad ay hindi lamang isang lugar ng pagsasaka, kundi isang lugar ng pagmamahal at pagkakaisa. Si Mang Alingasaw
at ang kanyang pamilya, bagamat hindi na aswang, ay patuloy na nagbigay gabay sa mga kabataan, nagtuturo ng kalagahan sa kapayapaan at ang tunay na lakas na nagmumula sa pagiging tapat at sarili. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ring magtulungan na may bagong pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang pangalan ni Don Ernesto ay hindi pa rin nakakalimutan. Ang mga kalaban ng pamilya ni Mang Alingasaw ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang muling magasik ng kaguluhan. Ang huling hamon ay hindi pa natatapos at sa dilim, ang gabi, ang mga alingangaw ng isang muling pagbabalik ng mga kalaban ay patuloy na bumangon. Matapos ang tagumpay ni Mang Alingasaw at ang kanyang pamilya, nagsimula ng magbago ang San Lorenzo. Ang mga magsasaka ay nagtulungan upang muling buhayin ang kanilang mga sakahan at ang mga aswang na nakikipaglaban para sa kabutihan ay namuhay ng tahimik. Hindi na nagtatago sa dilim, ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, may isang lihim na patuloy na bumangon mula sa mga madilim na sulok ng kagubatan. Si Don Ernesto, bagamat pinatawad, ay hindi tumigil sa paghahanap ng paraan upang muling agawin ang kapangyarihan at maghiganti. Ang mga albularyo na kanyang ipinagsama ay patuloy na nagtipon sa isang lihim na lugar. Ang kanilang mga ritual ay unti-unting pinapalakas ang kanilang mga pwersa. Mayroon silang planong muling buhay ng sinaunang nilalang na matagal nang nawala, ang aswang sa dilim. Isang nilalang na may kapangyarihang baguhin ang kalikasan ng mundo at magdulot ng napakalaking pagkawasak. Habang abala ang pamilya Alingasaw sa pagtulong sa mga magsasaka, napansin ni Andoy ang isang kakaibang sinyalis. Isang gabi habang nag-iisa sa kagubatan, naramdaman niyang mayroong ibang presensya, isang malamig na hangin at isang hindi may paliwanag na pwersa. Habang siya ay naglalakad patungo sa pinagmumulan ng nararamdaman, nakita niya isang simbolo na nakaukit sa isang matandang puno. Ang simbolo ay pamilyar, isang uri ng marka ng sinaunang mga mangkukulam at aswang na nagbigay ng babala na muling pagbabalik ng kadiliman. "Andoy, ang iyong laban ay hindi pa tapos." Isang malalim na boses ang nagmula sa dilim. Kinabukasan, nagtipon ang buong pamilya ni Alingasaw upang talakayin ang mga nangyayari. Ipinakita ni Andoy ang simbolo at ang kanyang natuklasan. Nababahala sila sapagkat ang simbolo ay may kinalaman sa isang sinaunang sumpa na may kakayahang buhayin ang mga nilalang ng kadiliman. Mga nilalang na higit pang malupit kaysa sa mga aswang na kanilang nakaharap. "Mukhang si Don Ernesto ay hindi pa tapos. May mas malalim na plano siya. Gagamitin natin ang lahat ng ating lakas at karunungan upang pigilan siya bago pa ito maging ganap," sabi ni Mang Alingasaw. Sa gabing iyon, nagtipon ang pamilya at ang mga kaalyado nila mula sa iba pang baryo. Nagsimula silang maghanap para sa isang laban na hindi lang pisikal, kundi spiritual din. Pinag-aralan nilang sinaunang kasulatan at mga ritual na magpapalakas sa kanilang proteksyon laban sa lumalamang pwersa ng dilim. Si Aling Aning, sa kanyang mga natutunan, ay nagdasal at nagsagawa ng isang ritual upang tawagin ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno, mga aswang na nagpatuloy sa kanilang buhay sa kabutihan. Ang ritual ay nagbigay sa kanila ng proteksyon at lakas na magagamit laban sa anumang pagsubok. Habang ang pamilya Alingasaw at ang kanilang mga kaalyado ay naghahanda, muling umabot sa kanila ang balita. Ang mga mangkukulam na nagtaglay ng kapangyarihan ni Don Ernesto ay nagtipon sa isang lihim na dambana sa gitna ng kagubatan. Nagtataglay ng sinaunang seremonya. Handa nilang buhayin ang aswang sa dilim upang muling magasig ng lagim sa buong San Lorenzo. Isang araw, isang malaking pagsubok ang dumating sa kanilang mga pinto. Ang mga mangkukulam at aswang ni Don Ernesto ay sumalakay sa San Lorenzo. Hindi na nila pinili ang dilim sa mga usulok, kundi diretsong sinalakay nila ang baryo. Ang lahat ay nagtakbuhan at nagsimulang magtago. Ngunit ang puwersa ng puot ni Don Ernesto ay tila mas malakas kaysa dati. "Ang lahat ng mga nagsalungat sa amin ay magbabayad," sigaw ni Don Ernesto habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng madilim na galit. Ang puwersa ng dilim ay nagdulot ng kaguluhan sa buong baryo.
Ngunit hindi ito tinanggap ng mga magsasaka at ng pamilya Alingasaw. Sa ilalim ng gabing iyon, nagsimula ang isang digmaan na magiging pinakamabigat sa kanilang buhay. Habang ang pwersa ni Don Ernesto ay nagbabanta sa buong baryo, si Andoy at ang kanyang ama ay dumaan sa kagubatan papunta sa dambana ng mga mangkukulam. Ang kanilang layunin ay harapin ang aswang sa dilim bago ito ganap na makapagsimula ng kanyang pwersa. Si Andoy, armado ng amulet na muling pinaniniwalaan nilang magdadala ng liwanag, ay hindi natatakot sa lahat ng nakaraan. Tinutulungan tayo ng ating mga ninuno. Hindi tayo pwedeng matalo, sabi niya. Sa huling sandali ng labanan, si Mang Alingasaw at Andoy ay nagkatagpo ng dambana at sa isang malupit na ritual nagsimulang mag-alab ang amulet. Ang pwersa ng liwanag ay nakatulong sa kanila upang mapigilan ang muling pagbangon ng aswang sa dilim. Ngunit nang biglang sumabog ang isang malakas na alon ng enerhiya, bumangon ang isang nilalang na higit pang matindi at makapangyarihan kaysa sa lahat ng kalaban ng kanilang nakaharap, ang Panginoon ng Dilim, ang pinuno ng mga aswang. Sa pinakamatinding bahagi ng gabi, si Andoy at ang kanyang pamilya ay humarap kay Don Ernesto at sa Panginoong Dilim. Ang labanan ay nagsimula sa isang saklap na sigaw. Ang liwanag at dilim ay naglaban ng buong lakas. Sa huling pagsubok, si Andoy at ang kanyang ama ay gumamit ng kanilang huling lakas upang muling ipagtanggol ang San Lorenzo. Ang kanilang mga espada ay kumikislap sa liwanag at sa isang malupit na sabayang atake. Si Andoy ay sumugod kay Don Ernesto. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo, si Andoy ay nagtulungan upang labanan ng dilim. At sa huli, natalo nila si Don Ernesto at ang mga pwersa ng kadiliman. Si Mang Alingasaw gamit ang kanyang amulet ay nagbigay ng huling hakbang upang tanggalin ang Panginoon ng Dilim at mapigilan ang muling pagsilang ng kadiliman. Sa liblib na baryo ng Salog, sa gitna ng kagubatang nililigiran ng mga bulong ng kababalaghan, nakatira ang mag-amang Silo at Nardo. Si Silo ay isang veteranong tindiro ng isda, sanay sa maghapong pagbibisikleta at pagbinta mula sa bayan hanggang sa baryo. Ang kanyang anak na si Nardo, 16 na taong gulang, ay palaging kasama sa biyahe bilang katuwang sa pagtitinda. Sa kabila ng hirap ng buhay, masayahin at maasikaso si Nardo, habang si Silo ay tahimik ngunit matalas ang pakiramdam. Hindi nila batid noong una na ang Salog ay hindi basta ordinaryong baryo. Kilala ito sa bayan dahil sa mga kwentong kinasasangkutan ng mga misteryosong pagkawala ng tao at hayop. Ngunit sa kabila ng mga babala ng mga nakakatanda, patuloy pa rin silang pumupunta roon upang magtinda. Ang baryong iyon kasi ang pinakamalakas bumili ng kanilang paninda, subalit ang hindi nila alam, ang malalaking isda at sariwang karne ay hindi lamang pagkain ng mga tao sa Salog. Ito rin ang kinagigiliwan ng mga nilalang na umiiral sa dilim. Madilim pa nang gisingin ni Silo si Nardo. Dumadagundong ang ingay ng mga tahig na kahoy habang naglalakad si Silo papunta sa kanilang bangka. Sa harap ng maliit nilang kubo, nakalambitin ng mga lambat, nakakatapos lang linisin noong nakaraang gabi. "Bangon na, Nardo! Maaga tayong darating sa Salog," wika ni Silo habang sinisilip ang kulambo ng kanyang anak. "Opo pa," sagot ng binatilyo habang hinahanap ang tsinelas sa ilalim ng papag. Habang hinahakot nila ang laman ng bangka, hindi napigilan ni Nardo ang sariling magtanong, "Pa, bakit kaya parang kakaiba ang baryo ng Salog? Parang palaging malamig kahit tanghali na." Ngumiti si Silo, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang alinlangan. "Ang Salog ay may sariling lihim, anak. Pero wag mo nang alamin pa. Basta gawin lang natin ang trabaho natin, tapos alis agad." Makalipas ang ilang oras, sakay na sila ng kanilang bisikleta na may sidecar kung saan nakalagay ang kanilang mga paninda. Habang tinatahak nila ang madamong daan papunta sa baryo, napansin ni Nardo na tila mas tahimik ang kagubatan kaysa sa karaniwan. Ang mga ibon at kuliglig ay parang hindi nagpaparamdam, ngunit biniliwala niya ito. Iniisip na baka masyado lang siyang nagiging praning.
Pagdating nila sa salog, sinalubong sila ng mga tao sa plaza. Tahimik at walang imik ang mga residente, ngunit sabik ang kanilang mga mata sa mga isda. Halos maubos agad ang paninda nila, subalit habang naglalakad sila pauwi, nakaramdam si Silo na may nagmamasid sa kanila mula sa kakahuyan. Hindi niya ito pinansin, ngunit sinabihan ni Nardo na huwag na munang bumalik sa baryo kung hindi kinakailangan. Ilang araw ang lumipas. Napansin ni Silo na parang kakaunti na ang tao sa salog. Habang nagtitinda, inabutan siya ng matandang babae ng isang kahon. "Para ito sa inyo. Huwag ninyong buksan dito." Bulong nito habang tumingin sa paligid na parang natatakot. Pag-uwi sa kanilang kubo, binuksan nila ang kahon. Sa loob ay may punit-punit na mga pahina ng isang lumang aklat. May nakasulat na babala. "Lumayo kayo sa baryong ito. Ang aswang ay hindi kumakain ng isda lamang." Nagtagpo ang tingin ni Silo at Nardo. "Pa, ibig sabihin ba nito?" Hindi na natapos ni Nardo ang sasabihin nang biglang may narinig silang kaluskos sa likod ng bahay. Hawak ang itak, dahan-dahang lumapit si Silo sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang parang may malaking aso na nagmamasid mula sa kagubatan. Pero kakaiba ang anyo nito. Matulis ang mga ngipin at parang tumititig sa kanila. Nang may mali siya. Kinabukasan, nagpasya si Silo na maghanda. Pinilinan niya si Nardo na magtali ng bawang sa paligid ng kanilang kubo. Habang abala sa paghahanda, dumating ang isa pang tindero, si Mang Pablo. "Silo, nakita mo ba si Tiago? Siya yung nagtitinda rin sa salog. Nawawala siya simula nung nakaraang linggo." Tanong nito. Napakunot ang noo ni Silo. Alam niyang hindi na ito pangkaraniwang sitwasyon. "Pablo, huwag ka nang pumunta sa salog. Delikado roon." Ngunit hindi nakinig si Pablo at umalis na may daladalang paninda. Nang sumunod na gabi, narinig ni Silo at Nardo ang malakas na iyak ng isang lalaki mula sa direksyon ng kagubatan. Humigpit ang hawak ni Silo sa kanyang itak, habang si Nardo ay hawak ang batong alkitran na ibinigay ng kanilang lola bilang proteksyon. Lumabas sila ng kubo at tumungo sa pinagmumula ng iyak. Ngunit sa gitna ng dilim, natagpuan nila ang punit-punit na damit ni Pablo. Walang katawan, puro dugo. Sa itaas ng puno, isang nilalang na kalahating tao, kalahating paniki ang ngumisi sa kanila bago ito biglang naglaho. Bumalik sina Silo at Nardo sa kanilang kubo. Nanginginig at halos hindi makapagsalita sa nakita. Alam nilang hindi na sila ligtas. Kahit nasa labas ng salog, nang makapasok, agad nilang sinigurong nakasara ang mga bintana at pintuan. Ang amoy ng bawang na nakasabit sa bawat sulok ay pumuno sa loob ng bahay. Ngunit kahit paano'y nagbigay ito ng kaunting ginhawa. "Pa, hindi tayo pwedeng tumigil dito. Kung may aswang sa salog, sigurado akong hindi tayo titigilan ng mga iyon." Ani Nardo na halatang pinipigilan ng takot. Tumango si Silo. "Tama ka anak, pero hindi rin natin sila pwedeng basta iwanan. Kapag iniwan natin ang salog, sigurado akong ibang tao ang magiging biktima nila." Nagpa siyang mag-ama na magtungo kina Lola Marga, isang albularyo at matagal nang tumutulong sa kanilang pamilya. Binalak nilang humingi ng tulong at payo tungkol sa kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga aswang. Pagdating kina Lola Marga, agad nilang sinabi ang lahat ng nangyari. Tahimik lang ang matanda habang nagtitimpla ng isang likidong may kakaibang kulay. Matapos ang ilang sandali, nagsilta ito. "Ang mga aswang ng salog ay matagal nang nananahan doon. Hindi sila ordinaryong aswang. Sila isang pamilya, isang buong angkan, at ang pinuno nila, ang tinatawag nilang Supremo, ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nakakaharap ko noon." Napatingin si Nardo sa kanyang ama. Bakas ang kaba sa kanyang muka. "Ano pong ibig sabihin nun, Lola? Wala na ba kaming magagawa?" "Meron.
Pero kailangan ninyong maging handa. Ang anting-anting ng lolo mo ay nasa akin pa rin. Kailangan mo itong gamitin. Ngunit tandaan mo, hindi ito sapat para patayin ang Supremo. Kailangan mong gamitin ang talino at tapang mo para sila'y malanse, wika ng matanda habang iniaabot ang isang maliit na pulsiras na yari sa pinaghalong bakal at ginto. Dagdag pa ni Lola Marga, ang Supremo ay hindi agad-agad nagpapakita. Ipapadala niya muna ang kanyang mga tauhan para subukan kayo. Kung hindi kayo magpapakita ng kahinaan, saka lang siya lalapit. Kinagabihan, habang nagbabantay sa kubo, naramdaman ni Silo at Nardo ang malamig na hangin na tila bumalot sa buong paligid. Walang ingay ng kuliglig o huni ng ibon. Tanging kaluskos ng mga dahon sa labas ang kanilang naririnig. Nardo, hawakan mo ang batong ibinigay ni Lola Marga at huwag kang aalis sa tabi ko. Mahigpit na bilin ni Silo habang hawak ang kanyang itak na may nakapahid na langis mula sa anting-anting. Biglang nag-ingay ang mga aso sa paligid. Ilang saglit pa, nakita nilang may gumagalaw sa madilim na bahagi ng bakuran. Ah, ano yun? Pabulong na tanong ni Nardo. Nanlalaki ang mga mata. Dahang-dahang lumapit si Silo sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang tatlong nilalang na parang tao, ngunit may mahabang mga kuko at dilaw na mata. Tumatawa ang isa sa kanila. Pinapakita ang matatalim nitong ngipin. Malalaman naming masarap ang laman mo, Silo, sabi ng isa sa malalim na tinig habang dahang-dahang lumalapit. Hindi na naghintay si Silo. Agad niyang binuksan ang pinto, hanga ng itak. Kung gusto ninyo ng laban, dito kayo sa loob, sigaw niya, hinahamon ng mga nilalang. Tumawa ang isa pang aswang at sumugod sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, naiwas-iwas ni Silo ang itak at tinamaan ng nilalang sa balikat. Sumirit ang kulay itim na dugo mula sa sugat nito at ang aswang ay napasigaw ng malakas. Pa! Sa likod mo! Sigaw ni Nardo. Agad na tumalon si Silo at dumulas ang pangalawang aswang sa sahig na may nakakalat na asin. Samantala, si Nardo ay hinahabol ng ikatlong aswang. Hinagis niya ang batong alkitran sa nilalang at nang tamaan ito, tila nalalamukos ang mukha nitong habang umuusok ang balat. Sunugin ang katawan nila! Sigaw ni Silo matapos patayin ng pangalawang aswang. Agad nilang sininlaban ang mga katawan gamit ang langis na ibinigay ni Lola Marga. Kinabukasan, habang inaabo ang mga bangkay ng mga aswang sa bakuran, tahimik na pinag-uusapan ng mag-ama ang kanilang susunod na hakbang. Kahit na inaipanalo nila ang unang laban, alam nilang mas malaki ang panganib na nag-aabang. Pa, babalik pa ba tayo sa salog? Baka doon na tayo sa salakay ng Supremo, tanong ni Nardo habang sinusuri ang naiwang marka ng kuko sa pinto ng kubo. Tumango si Silo. Oo anak, pero hindi para magtinda. Kailangan nating malaman kung paano natin sila matatalo. Ang baryo ng Salog, ang teritoryo nila. Doon natin matutunto ng Supremo. Nagpasya silang bumalik kina Lola Marga para humingi ng mas malalakas na sandata. Doon, ipinakita sa kanila ng matanda ang isang matandang mapa na naglalarawan ng kagubatan sa likod ng salog. Ang Supremo ay naninirahan sa isang kuweba sa ilalim ng malaking puno ng balete. Hindi basta-basta nakakarating doon ng kahit sino. Kailangan na tapang at higit sa lahat, tiwala sa anting-anting ninyo, wika ni Lola Marga. Pagdating sa salog, mas tahimik kaysa dati ang baryo. Halos wala ng tao sa plaza. At ang iilan na nandoon ay tila nakatingin sa mag-ama ng may halong takot at galit. Pa, parang hindi tayo gusto ng mga tao dito, bulong ni Nardo. Hindi lahat ng nandito ay tao anak. Maging alerto ka, sagot ni Silo. Dumaan sila sa likod ng baryo at sinundan ang mapa ni Lola Marga. Naglakad sila ng halos 2 oras bago nila natagpuan ang sinasabi nitong malaking puno ng balete.
Ang hangin sa paligid ay mabigat at tila may nagmamasid sa kanila mula sa dilim ng kagubatan. "Nararamdaman mo ba pa? Parang may iba rito," sabi ni Nardo habang mahigpit na hawak ang batong alkitran. Tumango si Silo. "Huwag kang bibitaw sa akin, anak." Sa ilalim ng puno ay may makitid na pasukan ng isang kuweba. Mabaho ang amoy nito, parang nabubulok na laman at dugo. Sa loob, naririnig nila ang mahinang alingaungaw ng mga boses na nagbubulungan. Tila inaanyayahan silang pumasok. Pumasok sila sa kuweba. Hawak ni Silo ang itak na may pahid ng langis, habang si Nardo ay may dalang sulo. Sa kaloob-looban, tumambad sa kanilang isang altar na napapalibutan ng mga buto ng tao at hayop. Sa gitna nito ay nakatayo ang Supremo, isang matandang lalaki na halos hindi na mukhang tao. Ang kanyang katawan ay nababalutang ng makapal na balahibo at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pula. "Ang tapang ninyong magpakita dito. Pero dito na rin magtatapos ang inyong buhay," sabi ng Supremo sa malalim na boses. Sa isang iglap, umatake ang Supremo. Mabilis at maliksi sa kabila ng anyong matanda. Naiwasan ni Silo ang unang hampas ng matatalas nitong kuko, ngunit nabuwal si Nardo sa lakas ng ihip ng hangin na dala ng nilalang. "Anak, tumayo ka!" sigaw ni Silo habang pilit na nilalabanan ang nilalang gamit ang kanyang itak. Nagawang gumanti ni Silo at tinamaan niya ang braso ng Supremo, ngunit hindi ito nasugatan. Napangisi ang Supremo at lumapit kay Nardo na nakatayo na at hawak ang bato ni Lola Marga. Hindi nagpatinag si Nardo. "Hindi mo kami matatakot," sigaw niya sabay hagis ng bato sa mukha ng Supremo. Sumirit ang usok mula sa balat ng nilalang, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. "Silaw! Gamitin mo ang anting-anting mo!" narinig nilang sigaw ni Lola Marga mula sa pasukan ng kuweba. Hawak ang anting-anting. Inilapat ito ni Silo sa noo ng Supremo. Nang sumilay ang liwanag mula rito, tila nasusunog ang balat ng nilalang. Nagpalit-palit ang anyo ng Supremo, mula tao naging paniki at kalaunan ay parang malaking ahas na nangingisay sa sahig. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak, nagbitiw ito ng babala. "Hindi ninyo kayang patayin ang lahat ng tulad ko. Marami pa kami at darating sila para sa inyo." Sa huling sigaw ng Supremo, bumalot ang dilim sa paligid at natagpuan ng mag-ama ang kanilang sarili sa labas ng kuweba. Pagbalik nila kay Lola Marga, agad silang pinalalahanan ng matanda. "Ang pagkatalo ng Supremo ay simula pa lamang. Ang balita ng ginawa ninyo ay kakalat sa iba pang angkan ng aswang. Kailangan nyong maghanda. Hindi pa rito nagtatapos ang laban ninyo." Mula noon, hindi na lamang ordinaryong mag-amang tindero ng isda sina Silo at Nardo. Naging tagapagbantay sila ng mga baryo, palaging handang labanan ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nila ang bawat pagbabalik sa salog ay magdadala ng panibagong hamon at panganib. Lumipas ang ilang linggo mula nang mapatay ni Silo at Nardo ang Supremo ng mga aswang sa salog. Akala nila ay tuluyan na silang ligtas. Ngunit nagsimulang magbago ang hangin sa baryo. Unti-unting naglaw ang tahimik na gabi. Mas marami ng kaluskos at anino ang gumagalaw sa paligid tuwing dapit hapon. Isang gabi, habang nagtitinda sila ng isda sa pamilihan, napansin nilang kakaunti na lang ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay tumitingin sa kanila ng may pag-alala, samantalang ang iba ay tila umiiwas. "Pa, tingnan mo," bulong ni Nardo. Itinuro ang isang grupo ng kalalakihan na tahimik na nakatingin sa kanila mula sa kabilang dulo ng palengke. Hindi sila gumagalaw, pero ang mga mata nila'y dilaw at malamig. "Mga aswang! Anak, oras na para umalis tayo rito," mahinang sagot ni Silo. Pagkarating sa kanilang kubo, agad na naghanda ang mag-ama. Tinapalan ni Silo ang bawang ang lahat ng pintana at pinto, habang si Nardo
ay naghahalo ng asin at alkitran na gagamitin bilang panangga. Pa, sa tingin mo, ilan ang babalik para gumanti? Tanong ni Nardo habang inaasinta ang tirador niyang puno ng mga binilog na bato at asin. Hindi ko alam anak, pero tiyak kong mas marami sila kaysa sa mga nakaharap natin noon, sagot ni Silo habang hinahasa ang kanyang itak. Pagdating ng hating gabi, narinig nila ang ungol at hiyaw mula sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nilang dumarating ang isang grupo ng mga aswang. Tinatayang may 10 hanggang 15 ang mga ito, mga lalaki, babae at ilang bata na may anyo ng mababangis na hayop. Mukhang buong ang kanila ang dumating. Ito na ang ganting sinasabi ng Supremo, anin Silo. Nagsimula ang labanan ng dumaan ng unang grupo ng mga aswang sa bakod ng kubo. Sinugod nila ang pinto, ngunit mabilis na sinalubong ni Silo ng itak ang isa sa mga ito. Agad na pinugutan ng ulo, sumirit ang itim na dugo at napaatras ang iba pa. Anak, sa likod! Siguraduhin mong walang makakapasok sa likod, sigaw ni Silo. Sa likod ng kubo, nakitang papasok ang 2 aswang sa bintana. Hindi nagdalawang isip si Nardo. Binato niya ng asin ang mga ito, dahilan upang sumigaw ang mga nilalang habang umiiwas. Agad niyang hinampas ang isa ng kahoy na may alkitran at nang ito'y bumagsak, pinagtalungan nila Silo na sunugin ang katawan nito. Ngunit habang patuloy ang laban, napansin nila ang ilan sa mga aswang na hindi agad nasasaktan ng kanilang mga armas. Ang isa sa kanila, isang matandang babae na may mahahabang kuko, ay tila may nakabalot na proteksyon sa katawan. Pa, hindi sila natitinag sa asin at pawang, sigaw ni Nardo. Tandaan mo ang sinabi ng Lola Marca, may mga aswang na mas malakas. Gamitin mo ang bato sa liig mo, anak, sagot ni Silo habang nakikipagbuno sa isa pang aswang. Kinuha ni Nardo ang bato mula sa kwintas at tinampas ito sa noo ng matandang aswang. Sa wakas, bumagsak ito, nagsisigwaw habang umuusok ang balat. Habang unti-unting nauubos ang mga aswang, naramdaman ng mag-ama ang pagyanig ng lupa. Sa dilim ng kagubatan, lumitaw ang isang mataas na figura na halos kasing laki ng puno. Isang halimaw na may anyo ng tao, ngunit may ulo ng paniki at mga pakpak na tila yari sa balat ng ahas. Ang bagong Supremo! Bulong ni Silo, nanlalaki ang mga mata. Sumugod ang halimaw at halos masira ang dingding ng kubo. Sa isang iglap, naiwasan ni Silo ang isang hampas nito, ngunit tinamaan siya ng isa pang galamay sa tagiliran, dahilan upang mabuwal siya. Papa! Sigaw ni Nardo, ngunit bago siya makalapit, nasapo siya ng isa pang galamay ng halimaw. Sa huling lakas, kinuha ni Silo ang pulsiras na bigay ni Lola Marga. Inilagay nito sa kanyang itak na agad na kumislap ng maliwanag na liwanag. Nardo! Isara mo ang mga mata mo! Sigaw ni Silo bago niya hinataw ang halimaw sa dibdib. Naglaho ang ilaw sa paligid at narinig ang isang nakakabinging sigaw mula sa Supremo bago ito bumagsak sa lupa. Nang mag-umaga, nakita ni Silo at Nardo ang abo ng Supremo sa gitna ng kanilang bakuran, ngunit alam nilang hindi pa rin tapos ang kanilang laban. Babalik sila anak at mas malalakas pa, wika ni Silo habang pinupulot ang sirang itak. Tutulungan tayo ni Lola Marga. Magpapalakas tayo pa. Hindi natin nahayaang bumagsak ang baryo, sagot ni Nardo. Mula noon, ang mag-amang tindero ng isda hindi na lamang tagapagbantay ng salog. Sila'y naging alamat sa mga baryo, mga mandirigmang handang lumaban sa dilim para protektahan ang kanilang mga kababayan. Kumalat sa buong bayan ang kwento ng mag-amang tindero ng isda na nagawang patumbayan ng Supremo ng aswang. Sa mga karatig baryo, naging usap-usapan ng kanilang kabayanihan. Ngunit kasabay nito, ang babala, mas marami pang panganib ang paparating. Isang umaga, habang abala sina Silo at Nardo sa paglilinis ng kanilang bakuran, dumating si Lola Marga.
May dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nilatagan ng pulang tela at may nakaukit na mga sinaunang simbolo. "Ito na ang panahon para gamitin ninyo ito," sabi ni Lola Marga habang binubuksan ng kahon. Sa loob, naroon ang 3 maliit na kristal na kumikislap sa ilalim ng araw. "Ano pa ito, Lola?" tanong ni Nardo, tinitingnan ang mga kristal na may pagtataka. "Mga taglay na lakas ng mga sinaunang mangdirigma. Ang bawat kristal na ito ay may kapangyarihang magbibigay sa inyo ng dagdag na proteksyon at lakas. Ngunit tandaan ninyo, ang paggamit nito ay may kapalit," babala ni Lola Marga. Habang sinusuri ang mga kristal, dumating ang isang hindi naaasahang bisita. Isang matandang lalaki, may dalang baston na tila yari sa punong kahoy ng baliti. Ang lumapit sa kubo, ang kanyang mukha ay puno ng piklat at ang kanyang mga mata ay tila may liwanag na hindi pangkaraniwan. "Ako si Mang Ingo, isang mangkukulam na dating tumulong sa baryo ng Salog," wika ng matanda. "Mangkukulam?" ani Nardo, agad na nagduda. Tumawa si Mang Ingo. "Haha, hindi lahat ng mangkukulam ay masama. Binata, ako ang isa sa mga unang lumaban sa Supremo noon. Ngunit kailangan kong umatras ng dumami ang kanyang mga tauhan. Ngayon, narinig kong kayo ang tumapos sa kanya, kaya nandito ako para tumulong." Bagamat may alinlangan si Silo, napagpasyahan nilang tanggapin si Mang Ingo bilang kaalyado. Sa gabing iyon, ipiniliwanag niya ang higit na malalim na lihim tungkol sa angkan ng mga aswang. "Hindi nagtatapos sa baryo ang Salog ang kanilang saklaw. Ang angkan ng Supremo ay bahagi lamang ng mas malawak na grupo. May mas malalakas pang nilalang ang nagkukubli sa mas malayong kagubatan," paliwanag ni Mang Ingo. Pinagpasyahan ng mag-ama at ng kanilang bagong kaalyado na hanapin ang pinagmulan ng mga aswang. Ayon kay Mang Ingo, matatagpuan ito sa isang malaking gubat na nasa pagitan ng 3 bundok. Doon daw matatagpuan ang sentro ng kapangyarihan ng mga aswang, isang sinaunang altar na pinanggagalingan ng kanilang lakas. Bago sila umalis, muling panilalahanan ni Lola Marga ang mag-ama. "Huwag ninyong gamitin ang kristal na hindi ninyo naiintindihan ang kanilang kapangyarihan. Kapag nagkamali kayo, baka ito pa ang maging dahilan ng iyong kapamahakan." Naglakbay sila ng 3 araw bago narating ang malaking gubat. Ang paligid nito ay tila may buhay. Ang mga puno'y nag-iingay kahit walang hangin at ang lupa ay tila gumagalaw sa bawat takbak nila. "Nararamdaman ko ang kanilang presensya," sabi ni Silo habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Sa gitna ng gubat, natagpuan nila ang isang mataas na bato na puno ng ukit ng mga mukha ng taong hayop. Mula rito, narinig nila ang mababang ungol na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Handa na ba kayo?" tanong ni Mang Ingo na ngayon ay hawak ang kanyang baston habang nag-iipon ng enerhiya. Biglang lumitaw ang 3 aswang mula sa dilim ng gubat. Ang mga ito'y mas malalaki at mas mababangis kaysa sa mga nakaharap nila noon. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim at ang kanilang balat ay tila yari sa bakal. "Akala namin matatapos na ang lahi ninyo," sabi ni Silo habang humahakbang palapit sa mga nilalang. Tumawa ang isa sa mga aswang, ang pinakamatangkad sa grupo. "Hindi nyo kami matatapos. Sa katunayan, ang Supremo ay isa lamang bantay. Ngayon, haharapin ninyo ang tunay na mga pinuno." Nagsimula ang laban at mabilis na napansin ng mag-ama na iba ang antas ng lakas ng mga bagong kalaban. Kahit ang kanilang mga armas na may alkitran at asin ay hindi sapat upang sugatan ng mga nilalang. "Nardo, gamitin mo ang kristal," sigaw ni Silo habang pilit na inilalayo ang isa sa mga aswang mula sa anak. Kinuha ni Nardo ang isa sa mga kristal at tinapat ito sa aswang na lumalapit sa kanya. Biglang nangliwanag ang kristal at tumalsik ang aswang na parang natamaan ng kidlat. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Nardo ang bigat ng kanyang dibdib. Pa,
Parang hinihigop ng kristal ang lakas ko, sabi niya na nanginginig. Bitawan mo muna yan, anak, sigaw ni Silo. Samantala, si Mang Ingo ay abala sa pagbuo ng mahika gamit ang kanyang baston. Sa wakas, naglabas siya ng alo ng apoy na tumama sa isa pang aswang. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling buhay ang mga kalaban. Habang papatindi ang labanan, napansin nila ang altar ay unti-unting nagliliwanag. Mula rito, isang anino ang lumitaw. Isang halimaw na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa anumang nakita nila. Siya ang dakilang supremo, sabi ni Mang Ingo, halos mawalan ng lakas sa tindi ng enerhiya na nagmumula sa nilalang. Sa pagkakataong iyan, kinakailangan ni Silo na gumawa ng mabigat na desisyon. Kinuha niya ang natitirang 2 kristal mula sa kahon at inilapit ito sa altar. Anong ginagawa mo pa? Sigaw ni Nardo. Ang mga kristal ay hindi lamang panangga. Sila rin ang susi para sirain ang kanilang lakas, sagot ni Silo. Ibinagsak niya ang 2 kristal sa altar, dahilan upang sumabog ito ng liwanag na halos magpawala ng kanilang pandinig at paningin. Nang humupa ang liwanag, wala nang bakas ng mga aswang, pati na ang dakilang supremo. Pagbalik sa kanilang baryo, iniwan ng mag-ama ang pagtitinda ng isda. Naging pantay sila ng mga baryo sa paligid, tinutulungan ang mga nangangailangan laban sa natitirang banta ng dilim. Bagamat nawala na ang mga kristal, nananatili ang kanilang alamat. Sa tuwing magdidilim ang kalangitan, ang kwento ng mag-amang tindiro ng isda ay magsisilbing paalala na kahit sa gitna ng takot, ang tapang at pananampalataya ay laging mananaig. Wakas. Sa pusod ng masukal na kagubatan ng Barangay Madilim, may isang kwentong bihirang banggitin ng mga matatanda. Ito ay ang tungkol sa gabunan, isang nilalang na nagbabalat kayo bilang tao. Tinatayang may kakayahan itong magpalit ng anyo upang linlangin ang sinuman. Pinaniniwalaang ang gabunan ay nagmumula sa malalim na bahagi ng kagubatan, dala ang sumpa ng kalikasan laban sa mga taong mapagsamantala. Sa kabilang dako, sa gilid ng kagubatan, nakatira ang pamilya ng albularyong si Mang Karyas. Kilala siya sa kanyang husay sa panggagamot at pangungulam. Ngunit ang kanyang anak na si Silo, isang binatilyong tahimik at mahiwaga, ay may kakaibang ugnayan sa kagubatan. Sinasabi ng ilan na may alam si Silo sa lihim ng gabunan, ngunit hindi niya ito kailanman pinagtapat kahit kanino. Ang gabunan at si Silo, magkaugnay ang kanilang mga tadhana sa isang paraan na magdadala ng dilim at takot sa buong barangay. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa Barangay Madilim. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng babala. Sa kabila ng kanilang tahanan, madalas na pumupunta si Silo sa kagubatan upang manghuli ng mga hayop. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pakiramdam siyang hindi may paliwanag. Habang naglalakad sa masukal na landas, napansin ni Silo ang isang balo sa gilid ng daan, isang maliit na altar na inalay sa gabunan ng mga matatanda noon pa mang panahon. Ang mga kwento tungkol dito ay laging nagbababala na huwag gambalain ang lugar ng gabunan. Ngunit sa gabing iyon, parang may pirsang nagtutulak kay Silo papunta roon. Anak, huwag kang magpapalapit sa altar na iyon, palaging sabi ni Mang Karyas. May mga nilalang na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit tila bingi si Silo sa babala ng ama. Sa paglapit niya, biglang umihip ang malakas na hangin. May narinig siyang pabulong na boses. Silo, Silo. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang isang anino sa likod ng altar. Hindi niya namalayan na nakatapak siya sa isang simbolong nakaukit sa lupa.
Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang magising si Silo, nasa gitna siya ng kagubatan, ngunit hindi ito ang karaniwang lugar na alam niya. Napapalibutan siya ng mga matataas na punong kahoy na may kakaibang hugis, parang mga nakangising muka. Ang lupa ay basa at madulas, at ang amoy na nabubulok na dahon ay nanunuot sa hangin. Sa harap niya, lumitaw ang isang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may matang kasing itim ng gabi. "Ako ang gabunan," anito. Ang tinig ng babae ay malamig, ngunit may kakaibang lambing parang humihila sa kaluluwa ni Silo. "Bakit ka narito, anak ng albularyo?" Hindi makapagsalita si Silo. Nakikita niyang nagbabago ang anyo ng babae. Minsan ito'y mukhang tao, ngunit sa ibang sandali nagiging isang nilalang na balot ng balahibo at may malalaking kuko. "Binigyan ka ng babala ng iyong ama, ngunit mas pinili mong makialam," sabi ng gabunan. Lumapit ito kay Silo at itinapat ang mukha nito sa kanya. "Ngayon, pagbabayaran mo ang iyong katigasan ng ulo. Ang iyong ugnayan sa kagubatan ay mas malalim kaysa sa iyong inaakala." Biglang kumidlat sa kalangitan. Sa isang iglap, bumagsak si Silo sa lupa at naramdaman ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Parang may gumagapang na malamig na enerhiya sa kanyang katawan. "Anong ginagawa mo sa akin?" sigaw niya. "Ikaw ang susunod na tagapagmana ng sumpa. Dahil anak ka ng albularyo, ikaw ang may kakayahan magdala ng aking puot sa inyong barangay," sagot ng gabunan. Nang magising si Silo sa kanilang bahay, tila walang nangyari. Ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang katawan, pilit niyang baliwalain ito at pinagpapatuloy ang kanyang araw. Ngunit napansin ng kanyang ama ang kakaibang pagbabago sa kanya. "Silo, anong nangyayari sa'yo?" tanong ni Mang Karyas. Napansin nito ang maitim na marka sa dibdib ng anak. Nakahugis ang isang puno. "Wala, ama. Napagod lang ako sa kagubatan," sagot ni Silo, ngunit ramdam niya ang pagsisinungaling. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang maganap ang mga kakaibang pangyayari sa barangay. May mga hayop na natatagpo ang patay at duguan. Ang mga halaman sa paligid ng altar ng gabunan ay natuyo, at ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng mga bagungot tuwing gabi. Habang lumilipas ang panahon, nararamdaman ni Silo ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Minsan, hindi niya may paliwanag kung paano siya nakakarating sa kagubatan. Nagiging malabo ang kanyang alaala, ngunit sa tuwing babalik siya sa kanyang diwa, lagi siyang natatagpuan sa harap ng altar. "Anak, hindi mo na itatago sa akin. Ikaw ang dinapuan ng sumpa," sabi ni Mang Karyas. "Ang gabunan ay ninalang na nagbabawal sa sino man na sirain ang kanyang tirahan. At ikaw, anak ko, ang piniling magdala ng kanyang galit." "Anong gagawin ko, ama?" tanong ni Silo, nanginginig sa takot. "May paraan upang alisin ang sumpa. Ngunit kailangan munang harapin ang gabunan at magpatawad sa kanya. Ngunit mag-ingat sapagkat ang bawat hakbang ay may kabayaran," sagot ni Mang Karyas. Sa kabila ng babala ng kanyang ama, napagtanto ni Silo na wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang gabunan. Ngunit sa bawat paglapit niya sa altar, nararamdaman niyang mas lalo siyang nagiging bahagi ng kagubatan, hindi bilang tao, kundi bilang isa sa mga nilalang na minsang kinakatakutan niya. Sa gabing wala ang buwan, nagpasya si Silo na harapin ang gabunan. Sa gabay ng kanyang ama, dinala niya ang isang buti ng langis na may halong mga halamang gamot, abo mula sa altar ng kanilang mga ninuno, at isang lumang itak na may ukit ng mga sinaunang panalangin. "Kapag nalampitan mo ang gabunan, huwag kang magpapadala sa kanyang anyo. Makikita mo ang nilalang na iyon sa paraang nais niyang ipakita sa iyo. Panindigan mo ang pagiging anak ng albularyo," bilin ni Mang Karyas. Naglakad si Silo patungo sa kagubatan.
pinipigilan ang kabog ng kanyang dibdib. Sa bawat takbang, ramdam niyang malamig na hangin at ang tila bumubulong sa kanya mula sa dilim. Nang makarating siya sa altar, nakita niya ang gabunan, nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang anyo nito'y kaakit-akit, halos parang isang diwata. Ngunit sa likod ng mapanlinglang na kagandahan, nandoon ang mga mata nitong nagliliwanag sa galit. "Dumating ka rin, anak ng albularyo. Napagtanto mo bang hindi mo ako maaaring labanan?" Sabi ng gabunan. "Ikaw at ako ay isa na ngayon. Nandito ako, hindi upang labanan ka." Sagot ni Silo, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. "Nais kong alisin ang sumpa na ibinigay mo sa akin." Tumawa ang gabunan, isang malamig at nakakatakot na halakhak na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. "Ang sumpa ay hindi isang bagay na basta-basta lamang inaalis. Ito ay isang kasunduan. Ngunit kung nais mong subukan, may isang paraan, subalit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng gumagawa ng hamon ay nagtatagumpay." Biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay napalibutan ng malalaking ugat na tila gumagalaw, bumabalot sa bawat puno at lupa. Sa harap ni Silo, lumitaw ang 3 anino. Bawat isa ay may hawak na iba't ibang bagay. Isang balisong na kumikislap sa liwanag ng apoy, isang gintong prutas na kasing laki ng kanyang palad, at isang patak ng dugo na lumulutang sa hangin. "Piliin mo ang isa, ngunit alalahanin, ang bawat pagpili ay may katapat na kahinanatnan. Ang tamang sagot ay maaaring magligtas sa iyo, ngunit ang maling desisyon ay magdadala sa iyo sa wakas." Sabi ng gabunan. Tumingin si Silo sa 3 bagay. Ramdam niya ang presensya ng gabunan. Nagmamasid sa bawat galaw niya. Alam niyang hindi ito simpleng pagsubok, isa itong laro ng isip. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa gabunan. Isa itong nilalang na pabor sa mga tuso at mapagmasid. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga bagay. Ang balisong ay parang nag-aanyaya na gamitin ito sa laban. Ang ganitong prutas ay mukhang sagisag ng kasaganahan. Ngunit ang patak ng dugo, kasing pula ng apoy, ay tila sumisimbolo ng sakripisyo. Napagtanto ni Silo na ang sumpa ay hindi maaaring maputol ng walang kapalit. Sa kabila ng takot, inabot niya ang patak ng dugo. Sa sandaling mahawakan niya ito, naramdaman niya ang biglaang paghapdi sa kanyang palad. Ang dugo'y sumisipsip sa kanyang balat at ang kagubatan ay muling nagbago. Nang magbalik ang kanyang ulirat, naroon na si Silo sa paanan ng altar. Ngunit ang gabunan ay wala na. Sa halip, naroon ang isang imahe ng kanyang sarili, nakatayo sa harap niya. Ang imahe ay maputla, may mga matang kasing itim ng gabi at may ngiting malamig. "Akala mo ba ikaw ang magtatagumpay?" tanong ng imahe habang lumalapit kay Silo. "Ikaw mismo ang pumili ng sakripisyo. Ngayon, ikaw na ang bagong gabunan." Ramdam ni Silo ang biglaang paggapang ng sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nag-uumpisang magbago. Nagiging matulis ang kanyang mga kuko. Ang kanyang balat ay dumidilim at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag tulad ng gabunan na kanyang hinarap. Napagtanto niya ang katotohanan. Ang sumpa ay hindi naaalis sa halip, ito ay ipinapasa. Ang kapangyarihan ay nakasanayan, hindi tinatanggihan, sabi ng anino habang tuluyan itong lumusaw sa hangin. Mula sa malayo, narinig ni Silo ang tinig ng kanyang ama. Tinatawag siya, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring bumalik. Ang kagubatan ay naging tahanan niya at ang altar ay naging trono niya. Sa bawat gabing walang buwan, si Silo ang bagong takot na bumabalot sa barangay madilim, ang bagong gabunan. Sa loob ng maraming buwan, naglaho si Silo mula sa barangay.
Nagpatuloy ang kanyang ama, si Mang Karyas, sa panggagamot ng mga tao. Ngunit hindi maitatanggi ang lungkot at pangamba sa kanyang mga mata. Tuwing gabi, binubulabog ng mga kwento ng mga magsasaka ang katahimikan ng barangay. Mga kwentong puno ng takot. May mga anino raw na nagmamasid sa kanilang mga tahanan. May naririnig silang mga ungol na parang hayop at may mga nawawala sa kagubatan na hindi na muling nakikita. Alam ni Mang Karyas na hindi simpleng kwento ang mga ito. Naramdaman niya ang bigat ng kasalanan sa kanyang balikat dahil sa kanyang anak. Nagbalik ang sumpa ng gabunan, ngunit hindi niya kayang magtago na lamang sa takot. Isang gabi, kinuha ni Mang Karyas ang kanyang mga gamit, langis, halamang gamot at isang lumang libro na may orasyon na minana pa mula sa kanyang ninuno. Kung hindi na babalik si Silo bilang tao, hahanapin ko siya bilang ama, bulong niya sa sarili. Sa kalaliman ng kagubatan, narating ni Mang Karyas ang altar ng gabunan. Pakiramdam niya'y pinapanood siya ng mga puno. Ang kanilang mga sangay tila mga kamay na nais siyang dakmain. Ngunit hindi siya umatras. Sa harap ng altar, tumigil siya at sinimulan ng dasal mula sa kanyang libro. Sa liwanag ng araw at dilim ng gabi, tawagin kita, anak ng aking dugo. Bumalik ka sa akin, o Silo, sapagkat mayroong bagay na dapat tapusin. Sa gitna ng dasal, nagdilim ang paligid at isang malamig na hangin ang humampas sa kanya. Sa harap ng altar, lumitaw si Silo, ngunit hindi na siya ang batang kilala ni Mang Karyas. Siya na ngayon ay isang gabunan. Ang kanyang mga matay kumikislap sa dilim at ang kanyang anyo'y hindi na lubos na tao. Ama, sabi ni Silo, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng puot at lungkot. Hindi mo na ako may liligtas. Tandaan mo, anak, ang sumpa ay may pinagmulan. Hindi pa uli ang lahat upang baliktarin ito. Sagot ni Mang Karyas, hawak ang kanyang libro. Ngunit tumawa si Silo, isang halakhak na nagpagapang ng lamig sa katawan ng kanyang ama. Hindi mo maintindihan, ama. Ako na ngayon ang kagubatan. Ako na ang tagapangalaga ng altar. Kung nais mong baliktarin ang sumpa, ay kapalit na mas malaki. Doon inilahad ni Silo ang lihim ng sumpa ng gabunan. Ang nagmamay-ari ng altar ay hindi maaaring mawala sa posisyon nito nang walang kapalit. Kung nais ni Mang Karyas na palayain ang kanyang anak, kailangang magkaroong bagong tumanggap ng sumpa. Isa lang ang paraan, ama, sabi ni Silo. Ang kanyang tinig ay nagiging mas mababa, halos parang alingaungaw ng kagubatan. Palitan mo ako. Kunin mo ang aking lugar. Nag-alinlangan si Mang Karyas. Alam niya ang pagiging gabunan ay magdadala ng walang hanggang paghihirap, pagkukulang sa kagubatan at pagbabantay sa altar magpakailanman. Ngunit sa harap ng kanyang anak, nawasak na ng sumpa. Alam niya ang dapat niyang gawin. Kung ito ang paraan upang miligtas kita, anak, gagawin ko, sagot ni Mang Karyas habang tinatanggal niya ang kwintas na proteksyon mula sa kanyang liig. Si Silo ay napahinto, tila natamaan ng kirot ang kanyang puso. Ama, hindi mo kailangan gawin ito. Anak, ako ang nagdala sa iyo sa mundong ito at ako rin ang may pananagutan sa iyong kinahinatnan. Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi natatapos kahit sa dilim. Sa tulong ng libro, sinimulan ni Mang Karyas ang ritual upang ilapat ang sumpa sa kanyang sarili. Habang binibigkas niya ang mga orasyon, ang kagubatan ay tila nabuhay. Ang mga ugat ng mga puno ay gumalaw at ang hangin ay naging mas mabigat. Si Silo ay napaluhod, hawak ang kanyang ulo habang ang sumpa ay unti-unting umaalis sa kanyang katawan.
"Ama, uminto ka!" sigaw niya. Ngunit hindi na tumigil si Mang Karyas. Sa huli, nang matapos ang orasyon, bumagsak si Mang Karyas sa lupa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay naging itim tulad ng kahoy at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Si Mang Karyas na ngayon ang bagong gabunan. Si Silo, na ngayon bumalik na bilang tao, ay lumuhod sa harap ng kanyang ama. "Ama, patawad. Hindi ko kayang ibalik ang ginawa mo para sa akin." "Huwag mo sisihin ang sarili mo, anak," sagot ni Mang Karyas. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng pagmamahal. "Ang sumpa ay hindi makakawala, ngunit ang pagmamahal ng isang magulang ay makapangyarihan sa lahat." Si Silo ay bumalik sa barangay bilang isang normal na tao. Sa kabila ng kanyang kalayaan, dala niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ama. Araw-araw pumupunta siya sa gilid ng kagubatan upang mag-alay ng pagkain at panalangin sa altar. Umaasang sa hinaharap, matutuklasan niya ang paraan upang tuluyang alisin ang sumpa ng gabunan. Samantala, si Mang Karyas, na ngayon ay gabunan, ay nananatiling bantay ng kagubatan. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig ni Silo ang malamig na tinig ng kanyang ama sa hangin. "Huwag kang mag-alala, anak. Ang pagmamahal ay hindi naglalaho kahit sa dilim." Sa araw-araw na alay ni Silo sa altar, unti-unti siyang natutong makinig sa mga pahiwatig ng kagubatan. Napansin niya na tuwing magdadasal siya, ang hangin ay tila bumibigat at ang puno'y parang nakikinig. Isang gabi, habang nakaluhod sa harap ng altar, isang bulong ang dumating sa kanya, mas malinaw kaysa dati. "Silo, ang kalayaan ay nasa mga ugat ng nakaraan. Hanapin ang puno ng buhay kung nais mong ibalik ang lahat." Napagtanto ni Silo na may natitirang paraan upang mailigtas ang kanyang ama at tuluyang sirain ang sumpa ng gabunan. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ng kanilang pamilya at tinahanap ang lumang aklat ng kanyang ama. Sa pahina ng isang sinaunang orasyon, natuklasan niya ang isang babala. Ang gabunan ay nakatali sa puno ng kanyang sumpa. Ang sino mang magputol sa ugat nito ay maaaring magpalaya sa lahat. Ngunit sa halip, magpapalitaw ng bagong panganib. Bagamat may takot, nagpasya si Silo na hanapin ang puno ng buhay na tinutukoy ng kagubatan. Dinala ni Silo ang itak ng kanyang ama at isang maliit na sulok, kasama ang mga halamang gamot na kilala niyang magbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. Sa kanyang paglalakbay sa kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang presensya ng mga nilalang. Minsan ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim, ngunit hindi siya inalintana. Habang naglalakad, nakita niya ang isang agos ng tubig na kumikislap sa liwanag ng buwan. Sinundan niya ito hanggang sa isang napakalaking puno na nakatayo sa gitna ng isang bilog na palumpong. Ang puno ay hindi tulad ng karaniwang kahoy. Ang mga ugat nito ay tila buhay, gumagalaw sa lupa at ang dahon ay kumikinang sa isang mahiwagang liwanag. Sa harap ng puno, naroon ang kanyang ama, si Mang Karyas, na ngayon ay lubos ng naging gabunan. "Silo, anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Ang boses ay tila galing sa hangin. "Nahanap ko ang sagot, ama. Kung puputulin natin ang puno ng sumpa, makakawala tayo sa kapangyarihan nito." Ngunit umiling si Mang Karyas. "Ang puno na ito ay hindi lamang ugat ng sumpa. Ito rin ang balanse ng kagubatan. Kapag ito'y nawala, mawawala rin ang lahat ng buhay sa paligid. Ang barangay ay maaaring maglaho kasama nito." Nag-alangan si Silo. Ngunit napagtanto niyang kailangan niyang sumugal. "Ama, walang halaga ang balanse kung nangangahulugan ito ng patuloy na pagdurusa mo. Kung kailangan nating magsimula muli,
gagawin natin? Sinimulan ni Silo ang orasyon na nakita niya sa aklat. Habang binibigkas ang mga salita, ang puno ng buhay ay nagsimulang manginig. Ang mga ugat nito ay bumalot sa lupa at tila nanlalaban. Si Mang Karyas, sa kabila ng kanyang anyo bilang gabunan, ay tumulong sa anak. Ginamit niya ang lahat ng natitirang kapangyarihan upang pahinain ng puno. "Huwag kang tumigil, anak!" sigaw ni Mang Karyas habang sinasaksak ni Silo ang itak sa pinakaugat ng puno. Sa sandaling naputol ang ugat, isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa puno. Naramdaman ni Silo ang init ng enerhiya na bumalot sa kanya. Ang lupa ay yumanig at ang kagubatan ay nagdilim. Nang mawala ang liwanag, nakita ni Silo ang kanyang ama na nakaluhod. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging tao. "Anak, malaya na tayo," sabi ni Mang Karyas. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit may ngiti sa labi. Sa kanilang pagbabalik sa barangay, nagulat ang mga tao sa muling pagdating ni Mang Karyas at Silo, ngunit ang kagubatan ay hindi na tulad ng dati. Ang mga puno ay tila nawalan na ng sigla at ang hangin ay tila walang buhay. Bagamat malungkot ang mga tao, sa pagbabagong ito, nagpasalamat sila na nawala na ang takot na dulot ng gabunan. Si Mang Karyas, bagamat mahina mula sa ritual, ay nagpatuloy sa kanyang panggagamot. Si Silo naman ay naging bagong tagapagtanggol ng kagubatan na inialay ang kanyang buhay sa pag-alaga sa kung ano ang matira. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang bumalik ang sigla ng kagubatan. Ang puno ng buhay, bagamat nawala, ay nag-iwan ng bagong binhi na unti-unting tumubo sa gitna ng altar. Sa tuwing nakikita ni Silo ang bining ito, naaalala niya ang sakripisyo ng kanyang ama at ang lakas ng kanilang pagmamahalan. "Anak," sabi ni Mang Karyas isang gabi, habang tinitingnan nila ang bagong binhi, "ang sumpa ay wala na. Ngunit ang responsibilidad ng kagubatan ay nasa ating dugo. Bantayan mo ito, sapagkat ito ang ating tahanan." Tumango si Silo at nakangiti. "Oo, ama, hindi ko hahayaang maulit ang nangyari noon." Sa paglipas ng mga taon, naging alamat ang kwento ni Silo at Mang Karyas. Sila ang naging simbolo ng sakripisyo at pagmamahal na walang hanggan. Ang pamilya na nagligtas hindi lamang ng kanilang sarili, kundi pati ng buong barangay. Ang gabunan ay nawala, ngunit ang aral nito ay mananatili. Ang balanse ng kalikasan ay dapat igalang at ang pagmamahal ay kayang talunin ang kahit anong sumpa. Wakas.